rebelling against gainsaying. The Bible says, "For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist." Ang gainsaying po, ang ibig sabihin niyan ay pagbibigay ng mas magaling na salita. Gainsaying. No? So, kailan ba nangyayari yan? Doon sa ating verse ay binigyan ng kapangyarihan ang mga apostles para hindi manalo ang mga kaaway ng gospel, para sila ay mag-gainsay or resist. Yan po ay natural tendency ng mga tao na kapag may binibigay kang mensahe, may binibigay kang galing sa Panginoon or paliwanag galing sa Panginoon or practice na galing sa Panginoon na dapat ay gawain sa isang church, meron lagi tayong another opinion which is supposed to be better. Kasi syempre, kung alam natin na hindi mas maganda, hindi natin sasabihin. Halimbawa, merong kang bibilhin, bibili ka ng pagkain, kahit sa pagkain pa lang bibili ka ng ulam, okay? Ang gusto mo ay, sabihin mo ay, bibili ako ng Jollibee. Bakit Jollibee? Chowking na lang. Yan. O sige, Chowking. Yung isa naman sasabihin, hindi, mas maganda, Kenny Rogers. Yan. So, laging merong better opinion na minsan, yung nagsasalita or yung nagbibigay ng better opinion or better word, better idea, hindi niya alam or hindi niya kinoconsider yung mga iba pang dapat na pag-isipan. Halimbawa, kaya ka pupunta sa Jollibee imbis na Kenny Roger, kulang pera mo. Diba? So, kung kulang ang pera mo, edi syempre, hindi ka pupunta doon sa mas mahal. Kaya, hindi mo bibigyan ng pansin yung isang tao na nagsasuggest dahil hindi mo kayang tuparin yung kanyang mga suggestion or hindi niya iniisip. Minsan, i-ignore mo na lang. At minsan, pag ini-ignore mo ang isang tao na mayroong sinabi sa'yo, ay nagagalit siya. O, bakit mo hindi man lang inisip yung aking suggestion? Ayun. So, yan ang nangyayari whenever there is a gainsaying. During the time of the early preaching of the gospel, alam na ng Panginoon na magkakaroon ng opposition ang gospel. Magkakaroon. Ay dahil nga nung andito pa lang siya sa lupa, ay marami nang nag-oppose. Marami nang merong more higher things na sinasabi na hindi ka pwedeng ikaw ang Messiah. Hindi pwedeng kingdom of God ikaw ang son of God. Hindi pwedeng ikaw ang promised one, anointed one, kasi ikaw pinanganak sa ganon. So, hindi nila nakita na siya ay galing sa linya ni David, na siya ay, kasi nakita nila siya ay Galilean, pagkatapos di nila nakita na siya ay pinanganak sa Bethlehem, na kung saan ang hula ay papanganak ang Messiah sa Bethlehem. Hindi na nila naisip yun, hindi na nila ni-research. Basta nag-reject na lang na hindi pwedeng ikaw ang Mesiyas dahil mas alam kami at dapat mas nalalaman namin kung sakaling darating na kasi kami ang mga teachers, kami ang mga priests, kami ang nasa court, kami ang rulers of Israel. So dapat dadaan sa amin yan. So yun ang minsan attitude natin na gusto ng mga tao pag mayroong mangyayari sa gawain ng Panginoon ay dadaan sa kanila, maliwanag sa kanila.
at may konsultasyon sa kanila. At pumayag sila. Malinaw sa kanila. Kaya, pag hindi nangyari yon, gainsaying. But that is not the way of God. The way of God is just declare and just put forward, just say, and tell the truth. At bahala ang mga tao na tanggapin yan. At yung mga hindi makatanggap, God will deal with them. So, delikado rin yun. Ano? Kaya dahil anticipated na ng Panginoon that there will be a gainsaying and there will be a resistance, ang sabi niya sa mga apostles, I will give you a mouth and wisdom. So, bibigyan sila ng katalinuhan, bibigyan sila ng matapang na boses na hindi nangingiming magsalita, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. So, ang mga kaaway sa iyo, yung mga tao na hindi papayag sa mensahe ninyo, sa gospel, ay hindi nila makakaya ang inyong katalinuhan. Yan po ay supernatural. Hindi ko sinasabing dito sa ating panahon, dito sa mga pastor ngayon, ay merong ganyang gift of mouth and wisdom. No? Yan ay special, yan ay supernatural. Kaya walang makatalo sa kanila. Pag sinabi natin ngayon na walang makakatalo sa pastor namin, walang makakatalo sa teacher namin, walang makakatalo sa church namin, nagkakamali tayo. Kasi hindi na yan binigay na gift sa atin. Ito po ay binigay doon sa unang mga Kristiyano, sa unang mga churches. Giving a mouth and a wisdom na hindi kayang pasubalian, hindi kayang talunin ng mga gainsayers and hindi kayang i-resist. Kaya ngayon yung tinatawag na the gates of hell shall not prevail because it is the message is going forward. Kung saan man pumunta ang mensahe, panalo lagi. Kung saan man ano man ang ituro nila, hindi kayang banggain ng mga ayaw doon sa aral na yon. Sa ngayon, meron pa rin tayong gift of word, gift of mouth, and gift of wisdom. But it is in another format. Ang ating gift of mouth and gift of wisdom ay dumadaan no longer supernaturally, but dumadaan through prayer, through study, through training, through remembrance, and through practice. Yan ang ginagawa ngayon. Na kaya naghahasa tayo, nag-aaral tayo, nagbabasa tayo. So pagka yan ay ginagawa natin, by the grace of God, makukuha din natin yung gustong mangyari ng Panginoon that the adversaries of the gospel shall not be able to gainsay nor resist. But that is not 100% na mangyayari. No? Siyempre, pagka weak ang isang pastor, weak ang isang church, mananalo yung gainsayer. Pag hindi gaaral, nung pumunta kami doon sa Batasan, merong isang bata doon, parang very eager siya. At sabi, Pastor, paano ba nagiging pastor? Yan. Parang baka sakaling ako maging pastor din. Bata pa siya, siguro 13 or 13 years old, sabi niya. Paano ba nagiging pastor? Very good na tanong yan. So sabi ko, dapat ikaw ay bookworm. Ano yung bookworm? So pati yung bookworm, di pa niya alam, sobrang bata pa niya. Sabi ko,
merong isa kaming katabi na sister. Sabi ko, sis, papasok na ako dun sa conference room. Pakituro mo na lang sa kanya what's the meaning of bookworm. Yan. So, ibig sabihin ng bookworm, of course, alam natin that lagi kang nakatingin sa libro, nag-aaral. So, yan ay, pag meron kang ganyan na attitude sa mga books, baka nga meron kang panawagan para maging pastor. Kasi aral ka ng aral, no? Bigay ka ng bigay ng iyong mga exposition sa mga verses. At sumasaya ka pag yan ang ginagawa mo at nabubuo mo. Natututo ka, hindi ka tumitigil. That is one of the I believe one of the evidences that God has given you the gift of the Word of God. And maybe that will lead to become a teacher or a pastor in the future, no? But sa ngayon, alam naman natin na yung mga apostles, sila ay mga fishermen. Sila ay mga hindi mga scholar. They are from the mass, no? Mga masa sila. Pero kahit sila ay ganon, ay biglang pag nagsasalita sila, ay walang makakaya sa kanilang mga reasonings, sa kanilang mga salita. Hindi nakakayang talunin. No? So, yan po ay gift. Instantly, parang na-boost. Biglang nagkaroon siya ng, ano ba masasabi natin? Biglang nag-upgrade. Yan. Kumbaga, no? Nag-upgrade yung kanilang isipan by the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit. Na dapat hindi nila kaya yung mga sinasabi nila, hindi nila kaya, at hindi dapat sila bold dahil nga mababa ang pinag-aralan, ang kaharap mo, mga scholars of the Bible at mga matataas na tao, may mga posisyon. Dapat beholden ka. Pero hindi sila nangingimi. Talaga nagsasalita lang sila. This is a supernatural gift na galing sa kalangitan and of course by the power of the Holy Spirit. And today, meron tayong Holy Spirit. The teachers of God's Word have a Holy Spirit and also led by the Spirit. Pero yung gift of instant boost or gift of instant boldness or gift of instant knowledge na hindi mo naman inaral, yun meron sa apostles na wala ngayon. No, hindi porket ikaw ay tinawag ng Panginoon, instantly, kabisado mo yung Bible. Instantly, wala nang makatalo sa iyo sa kahit anong usapan. Hindi. Mag-aaral ka pa rin. Magkakaroon ka pa rin ng, magbabasa ka pa din. At dadaanan mo lahat ng mga ginagawa ng unang pastor na nakikipag-usap, nag-question and answer, natututo, nagte-take notes pag preaching. No? Yan. Dapat gawin natin lahat yan as a church. Hindi yung pinapalagpas lang natin yung opportunity na nakinig tayo, tapos uwi. Nakinig, uwi. Nakinig, uwi. Wala man lang tayong review, wala man lang tayong notes, wala man lang tayong take away, no? Take home. Dapat every time na mayroong message, ay meron tayong take away. Ibig sabihin, meron kang inuuwi na special learning na nagdagan yung kaalaman mo, nag-grow ka in the knowledge of our Savior Jesus Christ. Nag-grow in grace ka. So, yan ay maganda. Whether you are will be a pastor, a pastor's wife, or not, or become an ordinary member until God calls us home. Wala pong substitute at walang hindi pwedeng hindi tayo mag-aaral at lalago.
It is also for our benefit. At ano nangyayari doon sa mga hindi lumalago? They are gainsayers in the church. Yun ang nangyayari. No? If ikaw ay nananatiling babe in Christ, so, merong mga gainsayers outside the church. Pero yung mga hindi nagbabasa, hindi nagre-review, hindi, tawag natin ni Paul dyan, take heed. Ba? Take heed. Ibig sabihin, limiin mo, tingnan mong mabuti, isipin mo, pag-isipan mo yung mga pinag-aaralan at pinipreach. At mga points na binibigay mula sa pulpit at mula sa mga usap-usapan. Lahat yan, take heed. So, why are there fightings and why are there tension? Why is there tension? And why is there conflict? And why is there gainsaying? Even inside the church. Sa outside the church, medyo natural. Ba? Walang Holy Spirit yung mga tao. Walang aral tungkol sa New Testament church. Hindi umaattend ng church yung mga yan. So, outsider yan. Kaya, natural lang, ma-expect natin, ay, ano to? Opposition to. Resistance ito. Rebellion ito. Sigurado yan. Hindi na basta-basta matatanggap yan. Ina-expect na natin yun. Pero inside the church, iba ang ina-expect natin. Ang expect natin, mga humble hearts, nag-aaral, napakinggan, at take heed, tiningnan mabuti, kaliwat kanan. Napakinggan na nila yung mga reason, bakit ito ang desisyon, bakit ito ang napuntahan ng church na kilos. So, ang ina-expect is support instead of gainsay. Pero meron pa rin. No? Kasi natural ng tao yan eh. Kahit kay mag-asawa, kay sa pamilya, di ba? Kay meron kang yung close sa inyo, between father and son, father and daughter, mother-in-law and daughter-in-law, laging merong tension. Laging merong better idea. Meron laging gainsaying. Naturally, sa mga natural people who are not led by the Spirit. Pero pag sinasabing ang isang church ay spiritual, at ang isang member ay spiritual, ay alam niya, dapat, na hindi siya dapat nag-gainsay. Napipigilan niya yung sarili niya. Nagkakaroon siya ng first, second, and third thought option. Bago niya sabihin, bago lumabas, bago niya ibunghalit, bago niya bitawan ang isang salita. So yung isip natin, di natin minsan makontrol. Pag meron tayong nakita o narinig na desisyon or announcement, narinig natin, ang tendency natin, oops, hindi maganda yata yun Hindi yata ako payag dun Pero hindi lalabas, kung spiritual ka, hindi lalabas agad sa bibig mo yun. Hindi agad tataas ang kamay mo nun. No? Hindi yan ina-expect. Yung pagkahaba ina-announce pa lang, tumataas na yung kamay mo. No? Iniisip mo muna yan. Pinoprocess mo muna yan. Tataas ba kamay ko? Emergency ba ito? Kailangan na ba itong sabihin na i-oppose ko yung announcement or yung rule or yung proclamation or yung teaching? Kailangan ba magsalita agad ako? Yun. Yun yung attitude of gainsaying na lagi kahit sa saved na, kahit sa mga members ng church. Ang kaiba lang, if you're led by the Spirit, meron kang space.
meron kang a thought process. Dinidiscipline mo yung puso mo, yung bibig mo, yung mind mo, na meron kang gusto sabihin, pero wag muna. Kasi pag sinabi mo agad, gainsaying lalabas. No? Pero pag pinigil mo yung sarili mo, halimbawa, ang isang solusyon dyan, naisip mo, may mali. Imbis na sabihin mo, sulat mo. Tapos basahin mo. Tapos pabasa mo sa iba, na kaibigan mo. Tapos tingnan mo yung mukha niya. No, pag tingin mo umasim, ay medyo anuhin mo muna. Bakit? Pero huwag kayong mag-usap habang nagsasalita, ba? Mamaya, nakita ko nung sinulat ko, tingin ko good idea. Bakit parang hindi ka payag? So, paligpasin mo yung isang linggo, isang araw, bago mo bitawan. Para hindi gainsaying. Okay? So, meron lagi tayong ganyan, but we hold it and so that it will not be an opposition. Anong sabi ng Bible sa Titus 1:9? Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Yun. So, yung pastor daw, yung teacher, yung mga ngaral ng salita ng Diyos ay kumapit ng matinding kapit. Ibig sabihin ng holding fast, babasahin mo yan, aaralin mo yan, paninindigan mo yan, titingnan mong mabuti kung tama ba yung isip mo tungkol dyan, ibabangga mo yan sa ibang preachers, bibigyan mo yan ng mahabang pag-aaral at pag-iisip. At marami tayong tools para magawa natin yan. No? So, when you hold fast, hindi lamang yung hahawakan mo yung Bible, pagkatapos kakapitin mo. No? O gaganyanin mo. Hindi yan yung holding fast. Ang holding fast, binubuklat mo, binabasa mo. Kino-compare mo sa ibang talata. Tapos, ibabangga mo sa ibang mga ideas hanggang sa matibay ang iyong pagkakahold ng doctrine. Kung anumang doctrine ang nasa nakasalang sa iyong isip ngayon. So, holding fast the faithful word as he had been taught. So, tayo ngayon ay wala na tayong original ideas, lalo na sa church, lalo na sa doctrines. Lahat ng mga teachings, lahat ng mga doctrines, pinasa yan. No? Delikado yung hindi pinasahan. Okay? Tandaan natin yun. Pagka merong nagbibigay ngayon ng mga original pang ideas tungkol sa Bible, ito wala, hindi nyo pa narinig to kahit kanino. Ako pa lang ang nakaaral nito at ako pa lang ang magsasabi nito ever. Delikado yun. Ibig sabihin, yung bibitawan ng bibig niya ay special knowledge na siya lang ang nakakaalam. At ibig sabihin, it is something new and it is not true. Dahil inimbento niya. Dahil sabi ng Bible, holding fast the faithful word as he hath been taught. Yung mga alam ng isang pastor, isang teacher, isang church, ipinasa yan galing sa previously organized, previously established church. We should not re-establish the church. So, saan galing ang teachings ng church? Sa Panginoon. Diba? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So, yung tinuro ng Panginoon, uulitin lang natin as messengers. Yung gospel ay galing sa Bible, hindi sarili nating research na para hangaan tayo. Delikado po yan. Ano?
Yung itinuro, uulitin lang natin. Kaya kailangan i-sort out natin mabuti yung mga tinuro sa atin. That he may be able by sound doctrine. O, ano yung sound doctrine? Yung itinuro sa iyo at yung base sa Bible na tindig. Kagaya nung sa music, no? Marami tayong natutunan tungkol sa ano bang klaseng music ang pwede sa church. O, saan galing yun? Eh di mga tinuro na rin sa atin. No? Eh pagka nagagawa ka ng bagong awit, siguraduhin mo lang na yan ay ayon sa mga itinuro na dati. At hindi sa mga sobrang bagong awit na talagang i-justify mo pa at sasabihin mo, pwede na rin yan. No? Para mas maraming masave, para mas maraming umattend. Bago na ito. Alam niyo ba yon? May tinatawag sa pag-awit at saka sa mga practice, may tinatawag na new school at saka old school. Tayo po ay old school. Pagka new school, that is in the borderline dangerous. Hindi natin sinasabi lahat new school wrong. Kasi nag-a-advance ang technology, ang mundo, no? Pero what's wrong with the old school? Proven na at Bible-based na at nabangga na yan at yung mga hindi aayon sa katotohanan ay natanggal na yan, natapyas na. So mas maganda ang old school kaysa sa new school. Yung new school, unproven, untested. And maybe, iimbento ka, papasok mo yan sa church, na delikado yung church, baka madiskarel ang church. Oh. So, bakit mo pag-ieksperimentuhan ang church ng Panginoon? Sama yun. So, better old school. Kaya yan po, diyan pa lang, ano? Clash between new school and old school, may gainsaying na. Sa music, may gainsaying na. O, pag sinaway mo, hindi pwede yan ganyang lyrics. Hindi pwede yan ganyang kanta. Sige, hindi lang ako kakanta ever. Di ba? Yung mga gainsaying, gano'n eh. Bawal ba? O, sige. Wala. Sayang. Maganda sana eh. Gusto ko sana maging devoted at committed eh. Kaso, hindi pwede sa inyo yung mga alam ko eh. So, ever hindi na ako kakanta. Diba? Gainsayer yung ganun. Rebellious. So, we should prevail by holding fast the faithful word na itinuro na rin sa atin before upang ang sound doctrine na alam natin ay we can exhort and convince. Anong ginagawa natin ngayon? Hindi natin tinatanggal agad yung mga gainsayers. No? Hindi natin church discipline agad ang gainsayers. Hindi natin ino-ostracize. Ibig sabihin, wala nang kakausap sa kanya. Ay, gainsayer yan. Laging may opposition yan kay pastor eh. Huwag nyo nang kausapin yan. Hindi ganun. Hindi ganun ang method ng church. No? Wag tayong magsasabi na, nako, pagka andyan yan, umattend, dito ako sa kabilang sulok. Lalayo ako dyan. Ayoko makita yan, ayoko makatabi yan. Wag ganun. Hindi tayo ganun. Kundi anong ginagawa natin sa gainsayers? Convince. Exhort. Yun. Uupuan mo yun. No? So, if you can do that because you think you're matured, meron ka nakita na nagpapaliwanag pa lang ang announcement, taas na ng taas ang kamay, at yung iba nga hindi na nagtatas ng kamay, nagsasalita na agad eh. No? Tumatayo na at nagsasalita eh. Hindi ba tama eh, mas maganda eh, ganito. Wala nang pasintabi eh. Hindi na naghihintay na tawagin. Dire-diretso na. Oh. So, pag may nakita tayong ganon, anong gagawin natin?
Mas maganda talaga, instead na yung pastor ang babangga sa kanya ng lagi, merong mga members sana, no? Na exhort and convince. That's the way. That's a good role for the members to step in. No? May nakita kang ganon, kontrapelo, laging nagkwekwento ng sarili niyang preaching habang may nagpipreach. Pwede mong i-exhort. Huwag mo sawayin. Huwag mo shh! Huwag mo ganunin. Parang bata. Minsan, yan, yung mga matatagal na sa church, yun ang gumagawa ng maingay. No? Yung matatanda na, tsaka yung matagal na sa church. Tapos yung mas bata, biglang sasabihin, shh! Diba? Nakaka-insulto yun. So, hindi ganun. Exhort. Paano ba exhort? Diba? May maingay na di-disrupt yung preaching. Sis, mamaya na tayo mag-usap. Sis, pwede? Brad, bakit ba sis agad ang nasabi ko? Brad, meron ding Brad na maingay, no? Brad, mamaya na tayo magkwentuhan sa fellowship. Okay? So, ulitin mo lang na ulitin yun. Pag dumaldal ulit, maingay ulit. Brad, mamaya na. Mahinang boses, mababang boses. Na kahit hanggat di ka sinusunod, hanggat maingay siya, hanggat object siya ng object, Brad, sis, mamaya na tayo mag-object. May question and answer naman eh. Pakisulat na lang ako magpo-forward. Yun, di ba? That is a good way. Exhortation. Imbis na sisitsitan mo. At minsan ay sasabihin mo wag muna po tayong maingay. Di ba? Wala muna pong ganyan. So, hindi yun. Exhort and convince. That's the way. That's the good way. And so, by doing so, we prevail against the gainsayers. And another verse, pagka yung matitigas talaga ulo. Kanina, di ba, binasa natin, Titus 1:9. Yan yung hindi pa masyado, yan ang upisa pa lang. Yan ang upisa pa lang sa gainsaying. Pero pag sinaway mo na, pero ayaw tumigil, at talagang, na siya, may kalyo na siya, at galit na talaga, okay? Ay, susunod doon, applicable na ron, yung verse 11. Anong sabi sa Titus 1:11? Whose mouths must be stopped. Yan. Paano kaya natin gagawin yun? Magre-ready yung usher ng tape para pagka daldal pa rin ng daldal, tapean mo na. Di ba? O hindi kaya hilahin mo palabas. Kakalawitin mo. O hindi kaya, tatitindig ka na at mag-a-announce ka na. Ano kaya ang gagawin doon? Kasi sabi ng Bible, dapat pipilin ang bibig, dapat itigil. Dapat pigilan ang bibig. No? Pero ang talagang literal na ibig sabihin niyan ay wag nang bigyan ng forum. No? Yun ang ibig sabihin niyan. Wag nang bigyan ng okasyon na siya ay makakapagsalita pa ng opposition na hindi maganda para sa church. Nakakasira sa church. Pinigil mo na, pinakiusapan mo na, ayaw tumigil, nakaka-disrupt, nakakagulo. Ang susunod na gagawin, mouth stopper. Yun. So, whatever that may be, depends on the situation, pero importante sa church to establish unity, to establish good relationships, to stop people from being disruptive, to stop people from influencing others, lalo na yung mga bata pang Kristiyano, makikita nila yung ganong behavior, no?
It's not good for a church na may ganoon. So, yan ang sabi ni Paul kay Titus. No? Merong mga tao na pipigilin mo yung bibig o huwag mo nang bigyan ng forum. Huwag ka nang mag-encourage na ng ganong sitwasyon na parang may debate, open debate sa loob ng church habang may preaching or habang merong teaching. Don't encourage that. At kung sino man yon, matigas ang ulo, sinaway na, matigas ang ulo, ay sasabihan mo na siya na, Brad, sis, if you say it more, no, ituturo mo pa rin yan, o mag-o-object ka pa rin, ay we will have disciplinary action against you. The whole church will know na wag na makikinig sa iyo. No? If you will not obey, if you will not submit, then it will be announced na hindi ka na pakikinggan. No? So, pag nagsalita ka pa, yun na yung attitude ng buong church sa iyo. Kasi hindi pwede yung ganyan. So, whose mouths must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not, for filthy lucre's sake. So, ito na yung mga advanced, no? Na merong mga preachers na magkakaroon ng sarili ng diskarte sa ministry so that instead of helping the minister, they will have their own following. And that is not the New Testament plan. That is not a good way to continue the church. So mga kapatid, anong gagawin natin pag merong gainsaying? No? 2 Timothy 2:25. Pag may gainsaying or gainsayers, ito po ang prescription ni Paul sa pastor, sa preacher, sa leader ng church, at sa mga men, at sa mga ladies na gawin natin ito doon sa mga tao na hindi mapigilan na maging gainsayer. 2 Timothy 2:25. In meekness. See? So we are not to be angry in the sense na mag-aaway-away tayo at magsusuntukan tayo. Magdedemandahan tayo, magbabarilan tayo, no? Or magsisigawan. That is not the way. Meekness is the way. No? Mababa, pero strong. Hindi porket nagpapakababa ka at meron kang meek attitude, sasabihin mo, sige po, kung hindi po kayo magpapasaway, sige po, you go ahead. Hindi ganon. No? Meek instruction means firm but with a low voice and a lowly heart. No? Sana po, wag niyo na ituloy. Hindi, talagang mali eh. Sana po, wag na nating pag-usapan muna. Mainit ulo nyo. Sana po, mamaya na o bukas na. Pwede po, doon muna tayo sa labas. Away from the church meeting. Pwede po ba? Dito muna po tayo, wag tayo dyan. Kasi merong ongoing service or meeting or whatever. Kung ano man yun. No, meekness ay mababang loob na pagsaway. Instructing those that oppose themselves. So God works through that kind of attitude dun sa mga nasa tama. Pag ikaw ay meek, binabangga mo yung arrogant, no? It is God who works. But if you are arrogant with the arrogant, it is you. It is flesh. It is carnality. Banggaan kayo ng ere. Pataasan kayo ng galing. No? Threats against threats. Diba? Sasabihin mo, Brad, pag di ka tumigil, hilahin kita palabas. Sis, tigil mo na yung bibig mo. Pag hindi, i-announce ko na expelled ka na. Mga ganon. So, hindi ganon.
No? Meekness. Instructing those that oppose themselves. Usually, yung mga emotional, wala sa doctrine yan eh. Pag emotional, wala yan sa ano eh. Hindi yan nag-aral ng, hindi yan galing sa verse of Scripture. Emotion yan. No? Kaya siya galit. Ay dahil yung buong experience niya, yung stature niya, yung dignidad niya, yung kalooban niya parang sasabog pag hindi siya nagsalita. No? So, it's out of emotion, kaya merong gainsaying. Dahil meron siyang nararamdaman na hindi tama. At gusto niyang i-share. Gusto niyang manghawa. Ayun. So, mahirap pigilan dahil parang sasabog, no? Pero dahil nga not based on scripture, what happens? They oppose themselves. Inconsistent. Sabi, pagka inano mo, binangga mo yung argument, bakit ba ganyan ang pakiramdam mo? Bakit ba ganyan ang naiisip mo? Bakit ba ganyan ang salita mo? Eh kasi ganyan, a few statements sasabihin, oh, kanina sabi mo ganito, ba't ngayon ganyan? They will oppose themselves. They will not be consistent in their logic, in their argument. Because it's not based on Scripture. Pero kung based on Scripture, ulitin na lang ng ulitin yung Scripture, magkakaintindihan na. Magkakaroon ng common ground. The gainsaying will perish. So, kaya kailangan ng meekness because a person like that is opposing himself. So, he needs instruction. And a prayer. If God, peradventure, will give them repentance to the acknowledging of the truth. So, that is the ultimate determiner of what should happen. May God give them repentance to the acknowledging of the truth. Pag may maupo sa'yo, pag mayroong masyadong maangas na ayaw sa mga sinasabi mo, sa diskarte mo, o sa diskarte ng church, kinakalaban yung church, yung pastor mo, yung opinion mo, yung idea mo, no? Hindi kailangan mag-away. Pray ka lang. If God, peradventure, will give them repentance to the acknowledging of the truth. And that will be a good, peaceful way to reject the gainsayers. So mga kapatid, purihin ng Panginoong Diyos. Nawa po ay karoon tayo ng aral. Huwag tayong maging gainsayer. At kung may gainsayer ka na kaibigan o ka-churchmate, ay alam natin na kailangan ng meekness para sila ay masaway. Hindi away ang kailangan, kundi meekness. Tayo po ay manalangin.